Simenteryo po yun. Sa ilalim po nun ay doon inililibing yung hari nila. Makinig. Pag nilibing po yung hari nila, kasama po ang lahat ng assistant nila. Buhay po yun, ha? Kasama po lahat ng kabayo nila, kasama po lahat ng katulong nila, lahat po yung isang grupo. Opo. Dapat ang ililibing yung patay. Sa kanila hindi po. Pati yung buhay, yung kasama ng namatay, kasama po ililibing yun. Kaya nga sabi ng mga nag-aral na, pag pumasok ka na doon sa pyramid, one way lang po yun. Hindi ka na makakalabas. Ang galing nga ng pagkagawa na, ngayon lang nila discover na, pag pumasok ka, meron siyang parang pasig na lagang siya, hindi ka na makakabalik. Basta pumasok. So alam na lang yun, pag namatay ang hari yun, kasama ka ng ililibing. Kasi bakit? Naniniwala sila na muling mabubuhay yung hari. Pag nabuhay yung hari, kasama ka mabubuhay, ikaw rin yung katulong ng dati. Ikaw din. Oo, ikaw Tagaluto. Pagdating naman pa, ikaw pa rin ang Tagaluto. Kaya kayo mga kapatid. Kaya nung hinukay po yung ng pyramid, nakita nila, hindi lang yung kalansay ng hari ang nakita nila. Napakaraming mga kalansay na nandun. Naniniwala sila, muli sila mabubuhay, pero hindi pa yun nangyayari. Nakakita na po ba kayo ng mami? Yung mami, yung patay na binanat, inamin. Sino sa inyo nakakita niya? Ako nakakita na po. Kasi nung nag-aaral pa po kami, dinala po ng Egypt, yung mami, yung patay na gano'n, dinisplay po niya sa may Congress, sa museum. Pinalad naman po kami na makapasok. Pinalad kasi, advisor ko ng College White Club, may binigyan kami ng YMCA na makapasok makita. Nakita ko po mismo yung yung mami. Hindi po pares, ito po yung pares. Nakano po talaga siya nakagano. Yung bata po, ang dinala nila yung batang hari. Kung Tangkamon yata ang pangalan, nakagano po siya. Nakamaskara naman po, nakamaskara naman. Pero makikita mo yung katawan niya. Na-preserve nila yung katawan ng 1,000 taon mga kapatid. Sila po ang nagpauso na pag namatay, balsa mo, hindi po yung magugulo. Bakit po gano'n? Kasi naniniwala sila na muling mabubuhay yung katawan mo. Wala naman pong nangyari gano'n. At sa kasalukuyan, ngayon, meron pong gumagawa ngayon yan. Siguro mga tatlo na po yata o dalawa, na yung katawan po nilagay na nila sa freezer. Naka-freezer na po ngayon. Naniniwala sila, kasi may cancer po yata na pagdating ng panahon, siguro mga 30 plus na thousand years na yun. Ano po may 2025. Siguro mga 30-25, mga 1,000 taong nilipas, yung katawan nila magagamot pa. Nilagay po nila, ngayon, nasa freezer po. At marami pong nagpapareserve na ngayon. Mga gusto nyo magpa-reserve. Di po, mahal po ang bayad. Mahal po ang bayad. Nakano po siya naka-freezer? Si Marco. Ha? Nakita niyo kay Marcos, yung doon sa alam. Diba? Kami, nakita rin namin yun. Nung nagano tayo, diba? Kung mga kapatiran niya, nakagano siya yung Marcos, sabi namin. Nakatakot siya. Bakit? Ano siya, parang reserve siya. Reserve po siya. Tapos inilibing ako kung gano'n pa rin siya. Gano'n din ang paniniwala. Alam na ba, ito'y Marites din. Yung sa iglesia po, si Manalo po. Sabi nila, nakikita mo yung tore sa may Quezon City. Sa Quezon City po, andun po yung main church nila. Pero po yung tore, sabi nila, yung tore niya, hanggang ngayon nandun yung katawan ni Felix Manalo. Buo pa raw. Kung paano yung ginawa kay Marcos Sara, buo pa si Marcos yun eh. Nakagalaw, kita mo naman doon sa iskaparat. Ganun daw. Kasi si Manalo po, ang tingin po nila kay Manalo ay isang anghel. Anghel po siya. Ibig sabihin, wala silang lahat na muli pang buhay. Mga kapatid, huwag tayong maniniwala sa ganun. Kasi noon pa man, ganyan lang sinasabi na pwede mabuhay na magmuli.
Amen. At sino na ngayon ang nakagawa niyan? Ang Diyos din sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Pagkalipas ng 3 araw, nasa prophecy po yan, nasa siya mabuling, mabubuhay. Ngayon, diretsahin ko kayo mga kapatid. Naniniwala ba ngayon sa panahon na nabuhay na mabuhay ang Panginoon? Marami po ang hindi naniniwala na nabuhay muli ang Panginoong Jesucristo. Sa panahon natin, marami po ang hindi naniniwala. Sa ngayon po, sa Israel, meron naman daw silang natagpuan na libingan ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, namatay po talaga ang Panginoong Jesucristo. Kasi nakita nila na doon sa kabaong, nandun yung pangalan ni nanay niya, si Mary, tapos may apelido, si Joseph nandun din. So malamang, sabi nila, yun ang libingan din ng Panginoon Jesucristo. Bakit hindi nila mabuksan? Bawal po kasi. May patas po kasi ngayon sa Jerusalem, hindi ka basta-basta pwedeng gumalaw ng mga nandoon dahil nga po sa reliyon. So ginawa nila, pinasok nila yung high-tech na po nga, pinasok nila yung parang teleskopyo doon sa loob ng kabaong. Pwede naman binutasan lang nila, parang ganito, binutasan po na. Tapos nakita nila may mga buto. Sa kasalukuyan, hindi pa po nabubuksan. Pero karamihan sa kanila naniniwala na doon nakalibing ang Panginoon. Ang mga Hudyo po ay hindi naniniwala na muling nabuhay ang Panginoong Sus. Pero diyan po. Hanggang ngayon po, hindi po sila naniniwala. Ang naniniwala lang at napaniwala lang tayo. Tayo na. Oh. Diba? Ano po tayo paso na loko? Wala nakakala. Pero kung nanampalataya ka, nanalig ka na Panginoon Kristo ay muling nabuhay. May ebidensya, meron po. Biblical, meron po. Amen. Nakita siya ng ilan daw nakakita? Sino una nakakita? Hindi po. Opo. Nagtatalo pa po kung sino raw po nakakita. Sabi si Mary? May nagsasabi yun? Yung buhadya. O, sino pa nagsasabi? Sa inyo lang, ang dami na yan. Dahil ba rin yung sinasabi? O, sabi. Diba? Tapos, nagpakita siya sa sulat sa Aklat ng Gawa. Nagpakita sa mga apostol muna. Pagkatapos sa 500 tao. Pagkatapos sa 3,000 tao. Yun ang sabi doon. Nakasulat doon. Sabi ng mga scholar, hindi yan totoo. Di sa totoo lang po. Hanggang ngayon pinagtatanong na po. Kasi kapag yan ay totoo, tama tayo. Pero pag hindi yan totoo, kawawa tayo. Dito ko tatapusin dito mga kapatid. Maselan po itong pinasok namin. Kasi kinanggalangan dito ng pananampalataya kasi hindi pa natin nakikita ang Panginoon sa Kristo. Tama? Hindi yung pananampalataya eh. Nanampalataya ka sa hindi mo nakikita. Pangalawa, mananampalataya ka sa hindi pa nagaganap. Ang sabi, darating siya. Dumating na ba? Hindi. Okay. Hindi pa natin siya nakita? Hindi pa siya nakita. Okay, latest news ngayon. Sa Israel, sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan po ano? Bakit ko po alam? Nakasubscribe po kasi ako sa ano nila. Sa lahat ng mga pinagsasabi nila. Sa kasalukuyan, inihahanda na po ang pangatlong templo. Yung templo, di po ba, wala na yan, nag-iba. Sabi ng Panginoon, ibahin ninyo ang templo, ito itatayo ko pagkalipas ng 3 araw. Hindi na naiintindihan na sinasabi ng Panginoon yung katawan niya. Ay, wala po sa kanila yun. Ang iniisip nila ngayon, tatayo na po yung templo. Ang pinagtatalunan lang po nila ngayon sa kasalukuyan, yung lugar na pagtatayuan. Kasi yung kasalukuyan, sabi nila, diyan nakatayo yung templo, hindi po sila pwede magtayo kasi nandun po yung ano ng Muslim. Yung simbahan ng Muslim nakatayo. Gagawin mo. Ano pa ginagawa? Tigera. Amen. Sabi naman ng ibang scholar, hindi diyan nakatayo. Sa katabi lang. Ibig sabihin talaga may balak na yan. Pangalawa, yung candelabra po, yung candlestick, meron na po. Tapos yung kaban ng dipan, natagpuan na daw po.
Tapos po yung mga pare, sa lahi nila, yung mga pare, meron na po. Yung susutin po noon, meron na po. Ang inaantay na lang po, yung Bisaya. Hindi po sila naniniwala na ang Panginoon Kristo ang Bisaya. Sa kasalukuyan, meron yung isang lalaki, 33 years old din ngayon, magka-30 po na siya, yung pong inaano na ng Bisaya. Okay po, pinakita na po. Nakita niyo na sana. Meron na, andun na po. Lahat po ng rabay, o lahat po ng guro nila, medyo umaano-ano na po doon sa pag pinagpilitan nila na siya po yung Bisaya, patay na naman tayo mga Kristyano. Tama? Kasi tayo nag-aantay pang dadating ang Panginoon, sa kanila, dumating na. Isa lang ang maaaring magsabi na sinungaling sila. Kapag namatay na, hindi yun ang Bisaya. Nung namatay ang Panginoon sa Kristo, ang sabi nila, hindi yun ang Bisaya kasi namatay. Ang problema, nabuhay na magmuli ang Panginoong Yesu Kristo. Ayaw nila tanggapin. Naintindihan niyo? Na, bakit tayo nag-meeting sa ngayon? Kasi mga laga po, isa lang po katawan natin, na kailangan po kumilos ang bawat isa sa atin. Ito katawan. Amen. May kamay, kaliwang kamay, kanang kamay, ganyan. Hindi po tayo pare-pare. Kailangan po magkaisa tayo ngayon sa pananampalataya at sa pag-unawa. Kaya po may teaching na tawag po dito ay discipling. Ang disciple po ibig sabihin natututo. Discipline ang ibig sabihin pagtuturo. To teach po kasi ang ibig sabihin ng discipline. So kailangan matutunan natin ito. Magkaisa tayo. Dahil wala pong ibang makikinabang, ibang babalikan, kundi tayo din. Hindi sinasabi kung ilan kayo o marami kayo, wala pong sinabing gano'n ang Biblia. Ang malaga, yung katawang ito ay nagkakaisa, isang ang ating isip at damdamin. Okay po? So, meron kayong tanong? Nilinaw lang natin ang mga isip at tungkol yan. Sa kasalukuyan, meron pong dumating ng Bisaya sila sa atin, tapos na. Amen? Sa kanila dumating, nandun na, may pangalan po eh. Hindi ko na natin yung pangalan. May pangalan na po siya. Nandun. Tapos, sa atin, ang inaantay natin, darating ang Panginoon sa bababa siya buhat sa langit, makikita ng lahat. Well, nagtama sila ron. Yung Bisaya nila ngayon, nakita na ng lahat. Kung gusto niyo makita, tingnan ninyo ang Facebook, ang YouTube, makikita po ninyo. Itatype lang ninyo Bisaya, lalabas po doon, makikita po ng itsura. Sa kasalukuyan, ang dami po ng mga Hudyo ay naka-Amerikana pa rin po silang itim at puti. Ganun pa rin ang itsura nila. Ano po? Pero yung mga modern na mga Jewish, hindi na po. Pag nakita niyo nakaitim pa, yun po yung may mga ano pa rito po na itim, parang sombrero. Yan po yung mga sinauna. Masyado po silang sagrato. Tama po. Tapos, ang ito, sasabihin ko sa inyo, hanggang ngayon, kasi ang Panginoon, bababa po, ang Bisaya bababa po sa Jerusalem mismo. Sa kasalukuyan, meron purong pader, yun po yung lumang templo, doon po sila ngayon nananalangin. Mananalangin na sila araw-araw doon. Araw-araw po yung nananalangin. At ito po ay yabi ng pabilang pamilya. Tuwing linggo po, bakit ganito ang setup natin? Hindi po ito araw ng panalangin. Araw po ito ng ating pagtitipon. Ang panalangin po araw-araw, ang pagsamba sa Diyos araw-araw, ang pagtulong sa kapwa araw-araw po yan. Ano po? Kasi marami Kristiyano tuwing linggo lang eh. Hindi po dapat. Tayo, pag nag-iwalay po tayo, diretso pa rin po ang trabaho natin. Mananalangin, aawit, tutulong, siyempre, magbabasa ng salita ng Diyos. Amen? Dapat asikaso ng sarili natin mga buhay. Tuwing linggo, magtitipon po tayo rito.
magbabalitaan, magtutulungan. Yun po ang trabaho ng fellowship. Tandaan ninyo, ang pananalangin ng ginagawa natin, hindi lang mo linggo yan, Lunes, Martes, Miyerkules, ayan, Huwebes, Biyernes, Sabado. Linggo, pagtitinong tayo para makita kita sa iba-iwalay mo naman. Wala pong katapusan yun. Ganun po ang katawan na Panginoon Diyos. Kailangan natin ang isa't isa kasi wala na pong iba, magtutulungan kundi tayo rin mga kapatid. Now, take note, hindi lang po tayo ang may ganito na po, hindi lang po tayo. Isa po tayo sa mga tinawag ng Panginoon. Sa bawat bayan po yan, sa bawat lugar, meron po yan. Huwag po natin sasabihin tayo lang po ligtas, hindi po. Ang Diyos kumikilos sa lahat ng tao, sa lahat ng tao. Ay wala po, no? Yan. Okay? So, diyan ko muna tatapusin. Samahan ninyo ko sa isang panalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Sa pasimulan ng mga katotohanan namin pong naririnig. Mahirap po talaga unawain ang inyong kadakilaan, ang inyong pagka-Diyos. Kahit narito po kami, sa kabila po ng lahat ng aming kahinaan, bilang na ito, kami sumasampalataya na patuloy po kayo makikilos sa bawat isa. Salamat in Jesus' name. Amen. Amen. O dito tayo ngayon mag-communion. Yan, dahil sa katawan. Magsiservice tayo, dahil tayo mag-communion. Nasaan yung ating labag mo? Wala na po si Judas, pinalaya sa natin. Sa muling tanong. Pasto sino si Judas? Yan, lagay mo ito. Yan. O sige, ano? Musician. Yan. Kaya manalangin na ilang Diyos, mas pasal mo ang tinapay at nagsarang ito. Pagkat ito ang aming bahagi sa iyong malis ang katawan. Bless mo, pakita mo sa amin ang iyong pag-ibig, ang kahalagan ng bawat sa iyong malis ang katawan. In Jesus' name. Amen. And amen. Tuloy mo ang bahagi mo. Yan, pasa mo. Pasa mo. Yan. Yan, pasa mo. Okay. Tunilay mo yung bahagi. Yan. Gamitin natin. Yan. This is my body. Broken for you. For souls that was lost. I found you. A perfect sacrifice.